Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Yan. Si Brother Tony, welcome. Welcome po si Brother Tony. Brother Romel. So, are you excited? Sabi mo sa tayo mo, are you excited? Sabi mo sa katay mo, are you ready? Sabi mo sa katay mo, are you ready to be rebuked? O sabi mo sa katay mo, are you ready to be encouraged? Amen. Anong sagot? Amen. So, welcome to our Friday worship service. And of course, before we forget, our brethren in via live stream. Yan ang ating mga kapatid, ang ating mga global family. Victorious Day, mga kapatid, sa lahat. And today, without further ado, we're going to talk about the message from our series, Truth on Fire. Could you say Truth on Fire? Yan. Sa mga wala po rito, ito yung series natin, no? Last Friday. Makita natin yan. It is our series. No? It will be until March, April, May, until May. So paliwanag ko lang sa inyo kung ano yung cover ng book natin. No? So makita natin yung famous every Holy Week. No, yung tatlo, si Christ nasa gitna, tapos may dalawang, yung thieves, no, yung magnanakaw na kriminal. So, tapos meron dito, sino yung nakahawak nung tablet yun, no? Si Moses, yung 10 Commandments. So, dun sa picture na yan, makita natin yung grace ng Panginoon and the law. So, ayan yung pag-uusapan natin na most of the time, the grace and the law. Because we're talking about the book of Galatians. And Galatians was one of the books that I can say you can find the jewels of the scriptures, yung mga mahalagang parte, no, with regards to our doctrine, no, ng Christianity. So today, the last Friday we talk about yung first series natin, first message, only one gospel. Okay. Now the second is about how an antagonist became an advocate. Matindi, no? Parang talagang aabangan mo pamagat pa lang, how an antagonist, became an advocate. This is very interesting, no? At if you have your pen, if you have your notes, you can jot it down. Whatever you believe that it touch you, no? Yung mga yung mga verses o yung mga words na gagamitin natin dito na alam mong hinipo ka ng Panginoon doon. So we encourage you guys, na always bring your book, your pen, kasi maganda to, doctrinal to. Most of the time doctrinal at matututo tayo. Okay. So how an antagonist became an advocate. Okay. A story of Paul's conversion. Okay. So, we are going to talk about Apostle Paul. No? Apostle Paul, a follower of Christ, no? Pero dati hindi siya follower ng Panginoon. We're talking about how or kung paano siya na-convert. Ano ba siya dati? Saan ba siya nagsimula? Okay? And even as we have our own testimony. At kanilang kausap ko si Sister Gratian, napaliwanag ko patuloy doon kanina kung paano ako na-born again, kung saan ako na-born again, no? Dito sa Kuwait, no? So, we have our religious background before, no? Ano yung religion natin, no? And paano tayo na-convert as a born-again Christian? Ano yung character natin before? Right? May mga kanya-kanya tayong background sa buhay, kung ano man tayo, kung anong character natin, attitude natin dati, no? And this is what we're going to talk about, kung paano nabago si Paul, okay? And if you are ready? Could you ask your neighbor, are you ready? Okay, could we all rise up? Let us read our scriptures. If you have your scriptures with you, anumang version yan, basahin nyo. Pwede tayong sabay-sabay kahit anong version man tayo. Okay?
can we call Minister Gay for the reading of the scripture, please? Our reading is from the book of Galatians, chapter 1, verses 11 to 24. But I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers. But when it pleases God, who separated me from my mother's womb and called me through his grace, to reveal his Son in me, that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went to Arabia and returned again to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and remained with him 15 days. But I saw none of the other apostles except James, the Lord's brother. Now concerning the things which I write to you, indeed before God, I do not lie. Afterward, I went into the regions of Syria and Cilicia, and I was unknown by face to the churches of Judea, which were in Christ. But they were hearing only, who formerly persecuted us, now preaches the faith which he once tried to destroy, and they glorified God in me. Praise be to God for the reading of his word. Amen. Let us remain standing. Let us pray for a while. Hallelujah, Lord. We praise and thank you, Lord, for your wonderful word. It's our prayer, O God, that your words, O God, Lord, will go deeper in our hearts. Lord, let your words, your message be heard. The Holy Spirit, the Spirit of the living God, continue to manifest in our midst. Explain to us, Lord, and teach us everything that we need. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated. So the title of this message is How the Antagonist Became an Advocate. No, antagonist means, pag sabing antagonist, means enemy or opponent or ano pa ba ang synonym ng competitor. Okay? Tapos yung advocate naman, advocate means supporter, spokesperson, and protector. No? A friend. Okay? So kung babasahin natin sa Tagalog, ang title nito, no, kung paano ang kaaway ay naging kakampi. No? Parang iba, no? Parang naging action eh. Kung paano ang kaaway ay naging kakampi, no? Or how the antagonist, the enemy, became advocate or a supporter. And we're talking about Apostle Paul, one of the great men in the Bible. No? Si Paul, ang pangalan niya noon ay Saul. No? A persecutor of Christians, became a supporter. Actually, it's not just a supporter, no, but became one of the great teachers in the Bible after Christ. Okay? At hindi lang yon, naghirap pa siya for the sake of the gospel. For the sake of spreading the good news. No, for the sake of the good news of salvation, sharing the good news of salvation, naghirap pa siya. And I believe that all of us, no, na nakakilala sa Panginoon for how many years now, or even the new ones, no, can relate to this topic. Because ourselves experience, no, how we converted as a Christian, or I should say, born-again Christian. We are a living testimony, no, that you don't have to stay the way you are. Hindi mo kailangan manatili kung sino ka man dati. No? Your life can be radically changed by God. Pwedeng magbago ang buhay mo.
No, kaya tayong baguhin ng Panginoon. Because we cannot change our lives. That's the truth. And we'll talk about it more later. So Christianity is supremely a religion of conversion. Could you say conversion? Conversion, a miracle that happens when the life of God intersects with human personality. No? Once God enters the picture, your life will never be the same again. Hallelujah. Ito yung sinasabi nating life madalas, no? Yung narinig nyo na ba yung life mo with purpose? Ayun madalas natin marinig, the life with purpose. No? You should live a life with purpose, right? So, when you live a life with purpose, you are a new creation. The old has gone and the new has come. 2 Corinthians 5:17. Okay. Sino na una mag-17? Brother June? Dalawang kanin ka mamaya, Brother June. Oh. Dalawang kanin ka, brother. So, but you may say, na, Pastor, but even before, no, I'm already religious. But even before, I'm already a good person. But even before, I obey the rules in the church. No, you may done all these things, listen to this, you may done all these things, but you have not been converted. Pwede mong gawin yun lahat, but the truth, you are not converted. Religion is one thing, but conversion is something else. Let me repeat. Religion is one thing, but conversion is something else. Do not confuse about religion and conversion. Marami kasi nagkakamali diyan, no? No, kapag madalas nating narinig kasi na if one person or someone will move to another, to a different kind of faith, no? Ang na-convert ka? Di ba? Kapag lumipat siya na ibang religion o ibang pananampalataya, na-convert ka, no? So, ang conversion is this. Listen to this. Sabi mo sa katabi mo, listen to this. Conversion, it is a conviction that long-held prejudices can be overcome. Ano ibig sabihin yun? Okay. Kapag nagkaroon ka talaga ng real conversion, kapatid, okay, nagkakaroon tayo ng conviction. No, that conviction, true conviction, dito natin ma-overcome yung mga sin. Yung sin na, let's say, pagiging judgmental natin, pagiging maling pananaw sa buhay o sa pananampalataya, ma-overcome natin yung mga bad habits. No? Long-time bad habits na akala natin hindi natin kayang iwan. No? Like alcohol, drugs, smoking, and other secret sin. Secret sin that deeply rooted in our lives. Okay? That it seems impossible to erase. But it can be erased. Sabi mo sa tabi mo, it can be erased. And it can be erased and you will be moving to the new direction of life. New direction of life meaning a new life in Christ. No? A new life in Christ is putting your faith in Christ. Trusting your salvation to Christ. No? Believing that He paid all your sins on the cross. And this is what happened to some of us here. No? When we became born-again Christian. Otherwise, if you just change your religion and you just followed the rules, walang conversion doon. Walang pagbabago doon. No? Takot ka lang maparusahan, no, kapag hindi ka pag hindi mo nasunod yung rules. No? Rules cannot convert us. There's no change of heart in rules. Kaya hindi mababago ang buhay ng isang tao unless God Himself intervene.
Hindi mo kayang baguhin ang buhay mo, kapatid, unless God intervene in your life. In Jeremiah 13 verse 23, it says, "Can an Ethiopian change the color of his skin? Can a leopard take away its spots? Neither can you start doing good, for you have always done evil." No? Sabi, the Ethiopian cannot change the skin or his skin. The leopard cannot remove the spots or his spots. Same thing with us. No, same thing with man. He cannot change his evil ways by his own. Or in other words, hindi natin kayang baguhin ang sarili lang natin. Hindi natin kayang baguhin kung tayo lang ang sarili natin. But listen to this. Sabi mo sa katabi mo, listen to this. But in God, nothing is impossible. That's the good news. Walang imposible sa Diyos. So that's the difference between the religion and conversion. Okay? And today we're going to talk about the greatest conversion story in the Bible. The greatest conversion in the Bible, no? Of all the conversion stories in the Bible, none is greater or more profound than the conversion of the man called Saul of Tarsus. Saul of Tarsus. Si Saul, ito si Paul. Okay? Sa mga hindi nakakalam ng istorya, no, bago siya mag-Paul, o si Saint Paul sa marami, ang pangalan niya muna Saul. No? Hindi pa siya follower ni Christ. No? He was raised as a Jew. Jew siya, came from the tribe of Benjamin. Okay? So, and he was trained as a rabbi or teacher of the law. Okay? He became a Pharisee or tinatawag na Jewish religious elite. Pag Pharisee ka. So, ibig sabihin, matalino si Paul. Alam niya ang pasikot-sikot ng batas or Jewish law. No? And in fact, ang teacher ni Saul noon, kilala yon, no? Si Gamaliel. Si Gamaliel was a doctor of Jewish law. Ayun ang mentor niya. Doctor of Jewish law. So, and Saul was known as a violent persecutor of Christians. Violent persecutor of Christians. He hated Christ and his follower. Galit na galit siya kay Christ at sa mga Christian. Kasi noong mga panahon na yon, doon pala nag-umpisa, doon pa lang lumalago. Sa istorya na to, doon pa lang nagsisimula ang Christianity. No? Kaya si Saul, no, parang sa kanya, it is a new religion. At para sa kanya, para siyang sakit na nakakahawa that he needs to eradicate. He needs to eradicate all the Christians kasi para sa kanya parang sakit na nakakahawa. So si Paul, no, he was a terrorist who did his evil deeds in the name of God of the Bible. Ganong katindi si Paul. Pinagpapatay niya yung mga Christian. Takot siya, kilala siya sa Judea, sa Syria. Basta kilala siya. Nagtatago pag alam na yung pangalan ni Paul. No? Until one day, could you say one day? One day. Yeah. Until one day, he met Jesus. No, nakilala niya ang Panginoon. And his life changed. And his life was permanently transformed. Nagbago. And the news quickly spread that Saul became Christ's follower. Ang bilis ng balita. Sabi, may pakpak ang balita, di ba? May pakpak talaga ang balita. Nabalitaan nila, si Paul, maniwala ako sa'yo. Siguro na sabay-sabay pa sila sumisigaw, hindi kami naniniwala dyan. Di ba? So, but at first, ano nangyari? Many followers of Christ don't believe that He really changed. No? Because of His bad reputation. And actually, they were afraid. Natatakot pa nga sila, baka spy yan. Spy yan si baka ano lang yan, pupunta rito, baka tapos ikukulong tayo. No?
So sino nga ba maniniwala? Marami siyang pinakulong, eventually pinapatay, at tinahunting pa nga niya yung Christian. Actually, mamaya pag-uusapan natin yan nung na-meet niya ang Panginoon. No? But over time, pagkalipas ng panahon, he proved to be genuine in his faith. Na totoo talaga siya sa kanyang pananampalataya. Talagang pinatunayan na nagbago na siya. Okay? Kaya nga, this is the greatest conversion in the Bible. So what happened to him made such an impact that the New Testament contains 3 separate accounts in his dramatic conversion. No? Yung first in the Acts 9, yung pag mamimit niya ang Panginoon, mamaya kukwento ko na lang. The second in Acts 26, and the third is in our text in the book of Galatians. So Paul's story begins with a statement about source of his gospel preaching. And this is our text. Paul was telling to the Galatians where his preaching came from. Sinasabi niya kung ano yung sanggaling yung preaching niya. The gospel. Because eto yung nangyayari kasi. Okay? Because these people or the Judaizer, no, they were attacking Paul. They were attacking Paul's apostleship. Ngayon, sa mga wala rito nung Friday, kasi doon nagsimula ito, yung mga Judaizer, eto yun. Si Paul nagpunta sa Galatian, tinuruan niya yung Galatian people ng faith, na-establish yung Christianity doon. Tapos after that, nagmeron na mga leader, umalis si Paul to spread the good news again in the other place. To do the same thing in Galatians. Ngayon, after some time, may mga dumating na mga tao doon, yung mga Judaizer. Hindi mga pants to ni Judaya. Actually, pag binasa mo to sa English, Judaizer. Ang hirap Judaizer. Pwede naman, no? Judaizer. O Judaizer na lang. So, may dumating doon ng mga Judaizer, no? Background nila, Jews, Hudyo rin sila, pero ibang tinuturo nila. Ang tinuturo nila ganito. Okay, you can save by receiving God, receiving Christ, no? Pero hindi lang 'yon. Kulang pa ang tinuro ni Paul. Kailangan sundin niyo rin yung Jewish law. Yung mga batas ni Moses, ang daming law 'yon. 613 laws actually. 613. Paano masusunod 'yon? Pero sabi, sundin niyo pa rin 'to. Yes, Christ is parang sa kanila Jesus plus. Ang sinasabi ni Paul, Jesus alone, through faith alone, no? By faith alone, in Christ alone. Dito ka lang maliligtas kay Christ. Sa kanila, Jesus plus religion. So eto na nga, dinedepensa na ni Paul yung sarili niya kasi sabi ang pinagkakalat naman ng Galatia ng mga Judaizer na kulang yang tinuturo ni Paul. At saka sabi niya, hindi yan apostle. Hindi yan kasama sa Totoo naman di ba? Wala na si Christ nung naging apostle siya. But the authority come from Christ. No? So, wala, sabi niya ganon. Ibig sabihin, yung tinuturo ng Judaizer is a false gospel. They are false teacher. No? So, eto na yon. Sabi ng Judaizer, kami ang tama. Kung ano yung sinasabi namin kami, we are sent. Pinadala kami rito. Galing kami Jerusalem, pinadala kami rito para sabihin sa inyo itong gospel. No? Pero ang nangyari, some of the Galatians nakinig. Di ba? May gano'n naman No one can please everybody. Talagang pag may nagsumbong, di ba may maniniwala Mas paniniwalaan pa nga yung naunang nagsumbong minsan But praise God, nauna na si Paul. Pero ganun pa man, may naniwala sa Judaizer, no? And now, Paul was trying to disapprove those accusations against him. Just like us, di ba? Pag tayo sinisiraan, no? What we should do, no? Para depensahan ang ating sarili. Para huwag masira yung reputasyon natin, di ba? And that raises an interesting question. Etong question. How do you prove that you are trustworthy?
Paano mo sasabihin? Paano mo didepensa ang sarili mo? Hindi, mali yung sinabi sa akin yan ni Rhea. No? Mali yan. Lagi kasi magkausap yan sila ni Sis si Sis Maripe. Nakita ko kasi sila kagabi dyan, kaya sila nagawa akong example sa labas. No? How do you prove that you are trustworthy? The answer is this. Tell your story and let your story speak for itself. Ikwento mo yung sarili, ikwento mo yung kwento, hayaan mo yung talagang, yung story na yun, siya ang mangusap. So that's where Paul starts his defense. Paul said in Galatians 1:11, "But I make known to you, brethren, that the gospel which I preach by me is not according to man. For I neither received it from men, nor was I taught it, but it came through the revelation of Jesus Christ." So these verses emphasize two important things. First, the gospel was not Paul's idea. Second, because the gospel comes from God, it must be true. Ibig sabihin, hindi ito inimbento ni Paul, ang gospel. Galing ito sa Panginoon. At kung galing, ito'y revealed by Jesus Christ, at kung galing sa Panginoon, it must be true. Paul is not the source of the truth, of truth. He is only conduit, o daluyan lang siya. No? And the gospel message is truly a good news. So that's Paul. Then Paul proceed to his own story. And just like us, pag nag-evangelize tayo, we're telling someone, the story of our life before we come to Christ. Sinakwento natin kung sino talaga tayo. Kasi hindi naman tayo kilala ng mga yun. Hindi nila tayo kilala. So kinukwento natin kung sino tayo before we come to Christ. Paano tayo pagkakatiwalaan ng tao na kausap natin? Hindi naman tayo kilala. So, kumbaga, nagpapakilala tayo kung sino ka dati at kung sino ka ngayon. So sa may evangelism, meron tayong 3 points outline in giving your testimony. Your life before conversion, how you came to Christ, your life since coming to Christ. Ito yung madalas nating sinasabi, without unknowingly, itong step na to. Di ba ganyan? Unknowingly itong step na to, pero ito yung pinapractice natin, So that's precisely the outline Paul follows in our text. And listen to this, tell your neighbor, listen to this. At the end of this sermon, mga kapatid, I'm going to give you now 2 sentences. And think about these 2 sentences, okay, while you are hearing this sermon. Pag nilay-nilayan nyo itong dalawa na ito, ang sabi rito, you cannot understand Christianity without coming to grasp with the truth of conversion. And have you ever been converted? So remember those 2 sentences. Hindi mo lubusang maintindihan ang pagiging Kristiyano kung hindi mo malalaman ang katotohanan patungkol sa conversion. Kaya, eto mahalaga to para malaman, ano ba yung conversion, di ba? Hindi mo siya malalaman kung ano yung conversion, kung ano yung talagang katotohanan dito. And number 2, na-convert ka na ba talaga? O nag-join ka lang sa Nag-join ka lang parang sa, di ba yung mga panahon pag may mga uso na bandwagon, sagot, join ka lang doon kung ano yung uso. Okay? So we will go now to Paul's life before conversion, which is point number 1. Paul's life before conversion. Sabi ni Paul, "For you have heard of my previous way of life in Judaism." Narinig nyo na yung buhay ko noon. "How intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the tradition of my fathers." So si Paul, sabi niya, dahil nga very devout siya dun sa religion ng Judaism, kaya nung nagkaroon ng grupo, gina-explain niya, yung mga Christian, yung grupo, talaga naman na talagang dinidestroy niya. He destroyed the Christians. So this verse we're telling a chilling story. Before Paul came to Christ, he was perfectly happy.
No. Perfectly happy in his career as a rising Jewish leader and avid Christian hater. A rising Jewish leader and avid Christian hater. Dahil nga devout siya doon, kumbaga loyal siya, faithful siya sa religion niyang Judaism, kaya ganoon na lang kamuhian ni Paul, no? Yung Christian, na akala niya religion. No? Alam mo yung parang pananampalataya na handang pumatay para sa kanyang religion. Di ba? Alam naman natin yun, di ba? Yung handa silang pumatay para dun sa religion nila. Baga ganon si Paul nung panahon na yun, kumbaga extremist siya. Extreme. No? Talagang papatay siya para lang sa religion nila. So talagang satisfied sa religion niya, wala siyang desire kay Kristo. No? In other words, wala siyang desire kay Kristo. Wala siyang balak tanggapin, no, sa kanyang puso si Kristo. Pinapatay niya nga yung mga follower. But listen to this. Sabi mo sa katayo mo, listen to this. Yes, he was not looking for Christ. Listen to this. But Christ was looking for him. He was not looking for Christ, but Christ was looking for him. No? And only God can save a man like Paul. Panginoon lang ang pwedeng magligtas sa isang taong kagaya ni Paul. So, ganun na nga ang nangyari. No? In Acts 8, verses 1 to 3, this is the life of Saul. Saul before he became Paul. At I want you to picture out this. Paganahin natin imagination natin. While I'm telling this story, pakaganahin mo, kumbaga nandun ka sa senaryo. No? The church persecuted and scattered. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem. And all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. So nagkaroon ng matinding karahasan o pag-uusig, no? Sa mga Christian noong panahon na yan. Lahat ng member nagkalat na. Kasi talagang hindi sila makapagtipon eh. Kalat na sa Judea, no? Tapos nung panahon din na yon, si Stephen, the first Christian martyr si Stephen, inilibing. At yung panahon din na yon, no? Yung panahon na actually, isa si Saul sa nag-approve na patayin si Stephen. Stone to death. Gawin ng dati. Babatuin kang sa mamatay. At yun ang ginawa kay Stephen, the first Christian martyr. No? At habang nangyayaring karasan na yun, mga kapatid, eto na lang. No? Habang nangyayaring karasan na yun, eto si Saul o si Paul, no? Nag-house to house pa para kunin yung mga Kristiyano. Babae o lalaki, wala siyang pakialam para ikulong and eventually para patayin. Because this is his desire to kill the Christians. But Saul, celebrating threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked him for letters to the synagogue at Damascus so that if he found any belonging to the way, men or women, he might bring them bound to Jerusalem. Ayung the way, ayun yung grupo dati ng Christian, the way. No? Ang daan. May gumaya naman ngayon ang dating daan. No? Ayan yung the way. Okay? So, ganito kasi ding naas ni Paul, mapatay, mawala yung mga Christians. Humingi pa siya ng letter sa high priest, no? Na pinapahintulutan siya. Kumbaga, sa panahon natin, napapanahon, humingi siya ng warrant of arrest. Di ba? Napapanahon yung warrant of arrest ngayon. No? Para huliin, ibalik sa Jerusalem yung mga tao na yon and eventually patayin. Paul tells this story, sinasabi ni Paul ang storya na to, no? This way because he wants us to understand that he was not
what we like to call a seeker. Para malaman ng mga kakausap niya, hindi siya seeker. No? Hindi niya hinahanap ang katotohanan, hindi niya hinahanap si Kristo, hindi niya hinahanap ang kaligtasan. Ang hinahanap niya lang yung mga Christian para patayin ito. In other words, he was totally lost and he did not know it. Bulag siya. Di ba? Wala siya, ligaw. Pero hindi niya alam. Naligaw siya. He was totally convinced that he was right. Okay? He was totally convinced that Christianity were wrong. He hated Christianity and loved Judaism. Sounds familiar. Right? Sounds familiar. Parang ganun tayo dati. No? This is what we believe. No? Tayo ang tama, mali ang mga born again. No? Mali ang mga... Ang sabi ko pa nga sa kanila, sa mga born again dati, ano ito mga born again? Bilib ako rito. Alam nila, ligtas na sila eh. Hindi pa patay, alam na nila, ligtas sila. Ang tawag ko dyan, born against. Burn again. Ayan. I was mocking them. Pinagtatawanan ko sila. Alam ko dati, tama yung kinalakihan kong relihiyon. Kami ang tama, kayo ang mali. I was totally convinced na tama yung kinamulatan kong relihiyon. I know Christ, He's my Savior, He's God, but I have to do my part. 50% sa iyo, Panginoon, 50% sa akin. 50% dinala mo sa cross. 50% I have to do this, I have to do this, I have to do this, I have to do that for me to be saved. This is my I was convinced na tama 'yon. No? I was self-righteous. Basta sa akin wala akong inaargabyado, wala akong tinatapakan tao, wala akong inaargabyado, no? Kakala ko okay na 'yon. At anumang kasalanan ko or yung mga secret sins na hindi nakikita ng tao, panonood ng mga lalaswang panoorin, no? Pagdudroga, okay? Mga makamundong gawain na hindi naman nakikita ng tao, no? No, anumang kasalanan ko, no, I believe na kaya kong bayaran yan ng kabutihan. Di ba? Gagawa ako ng 10 kasalanan ngayon, bukas gagawa ako ng 20. Gagawa ako ng 20 na mabuti. 20 mabuti, 10 masama ngayon. 10 masama ngayon, 20 bukas na mabuti. Kala ko kaya kong bayaran ng kabutihan yung kasalanan ko. I was convinced that I was right. No? And I was enjoying that kind of life. Di ba? Hello? Hindi ko hinahanap si Christ. Hello? Akala ko, kilala ko naman siya eh. Kilala ko si Christ. Diyos yan, napako sa krus. Kinuha niya ang ating mga kasalanan. Hindi ko alam. Alam ko lang pala ang nangyari sa kanya. Hindi ko pala talaga siya lubusang kilala. Wala pala akong relasyon sa kanya. Yan ang mga pananaw ko noon. Na I believe, some of us, ito rin yung pananaw natin noon. I was lost and I did not know it. Right? So Paul paints the picture black. Pinuntahan niya yung istorya ng madilim so that the brilliant of light of the gospel can be seen. Madilim yung kinuwento niyang buhay niya nang sa ganun, nung pinresent niya yung gospel, ang liwanag ng gospel. Kapanipaniwala, powerful, no? Talagang yung maniniwala ka, kung makukumbinsi ka. No? But of course, not all of us has the same testimony. Maaring iba, hindi naman ganun kadilim. No? Parang brown out lang naman. So yung buhay ko naman, brown out lang, umaga naman nag-brown out. Baka yung sa'yo, gabi na nag-brown out pa. Basement ka pa, pastor. Di ba? Maaring hindi ganun yung mga testimony natin. No? Hindi yung kagaya kay Paul. But we heard many people that had a dark past. Yung mga ibang celebrity
Yung mga kilalang tao na, mga may kita lang sa YouTube, yung mga testimony nila, that had a dramatic testimony. No? Maaring may mga dramatic testimony kayo dyan na hindi nyo pa nasasabi sa harapan. Maaring gano'n, mas madilim. Di ba? Mas madilim testimony nyo. Okay? And GCI tayo, no, is not unique in any sense. Hindi tayo unique. Every church of any size could say the same thing. May mga patotoo ang bawat isa. May mga testimony, no, na nung nasa kadiliman pa sila. No. So, we as the body of Christ have in common. Listen to this. Church is made of sinners. Church is made of sinners that have been washed in the blood of Christ. Hinugasan sa dugo ni Kristo, forgiven by Jesus, justified by grace, reconciled to God, redeemed, restored, converted, and our life have been radically changed. Could you say radical? Hallelujah. So hindi ka panipaniwala, but this is true, mga kapatid. That even you don't seek God, listen to this, God seek for you. I will repeat that even if you don't seek God, God seek for you. And God can change your life for His glory. Or should I say, only God can change your life for His glory. And that is what happened to Paul. In Paul's conversion. Paul's conversion, in Galatians 1, sabi niya, but, when God set me apart from birth, kinuwento niya yung mga madilim niyang yung kabanata, pero sabi niya, but, when God set me apart from birth and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. No. So, let us focus for a moment yung word na but. Pero. No. Ibig sabihin ng pero, but may pero. Okay? The word but, this was Paul's life before. No? And it did not end there. Hindi natapos yung buhay ni Paul sa madilim, nakabanata ng buhay niya. No? Because God intervened. No? Kumbaga sinasabi, Paul was sinner, but God. Paul hated Jesus, but God. Paul tried to kill Christians, but God. Paul wanted to destroy the church, but God. Paul enjoyed being lost, but God. Paul was not looking for a new life, but God. Paul intended to kill more Christians, but God. You see, there's a radical change in the life of Paul. His life before and when he got converted. Because God intervened. Could you say intervene? And listen to this, whatever the life of Paul in the past, it doesn't matter to God. Hindi importante yung past. No? When God wants to save Paul, nothing is impossible to Him. Gusto niya i-save si Paul eh. Kung ikaw nga, sinave niya eh. Right? And we have to notice this, change in subject. When Paul talks about former life, sinasabi niya, I. Di ba? Sinasabi niya, totally self-absorbed. Kumbaga, nakasentro lang sa sarili niya. Self-centered. But when he talks about his conversion, ang focus niya, iba na. Now it's God who moved into action. So while Saul was on the road to Damascus, the Lord Jesus just barged right in. Kumbaga, nung papunta siya sa road to Damascus, dumating na lang umeksena kaagad ang Panginoong Jesus. No? Jesus came in when Paul did not expect it. Dumating, umeksena ang Panginoon na hindi inaasahan ni Paul. And Jesus took over the situation. Jesus did not ask permission. Because if I had asked, Saul would have said no. Hindi na nagtanong ang Panginoon. Hindi na sinabi, Paul, gusto mo bang tulungan kita? Alam niya, pag tinanong niya si Paul, no! Pinapatay ka nga yung mga follower mo eh. I hate you. Hindi naghumingi ng permission ng Panginoon.
No? Hindi niya sinabi yun na, Paul, gusto mo bang tulungan kita? In 15:16, God was pleased to reveal His Son in me. We have to realize this, mga kapatid. Listen to this. Sabi mo sa katabi mo, listen to this. We have to realize that God is sovereign, God rules, God reigns. Ayun ang kapangyarihan ng Panginoon. And He does what He pleases. Gagawin niya kung anong gusto niya. No? No one can thwart the plan of God. Walang makapagbago ng plano ng Panginoon, ng decision ng Panginoon. He came in because He wanted to come in. Papasok siya kung gusto niyang pumasok. He chose to come in. He entered without ringing the doorbell. Papasok siya, kahit sa bahay mo, sa buhay mo, papasok siya. Parang unfair naman kay Saul. Nasa na yung free will. Di ba? But I'm very sure, na hindi sasabihin ni Paul na unfair yon. If God would have waited for an invitation, Paul would never have been saved. Kung hihintayin pa ng Panginoon na ini-invite siya ni Saul, hindi mangyayari yon at hindi masisave si Saul. Hindi niya maliligtas si Saul. Kagaya si Lazarus, di ba? Si Lazarus ba, nung sinabi nung binuhay, Lazarus was dead. Nung sinabi ba ng Panginoon, Lazarus, gusto mo ba kitang buhayin? Hello? Di ba? Hindi niya naman sinabi. Sabi, Lazarus, raise up. Halika rito. He raised Lazarus from the dead. What is my point here? We have to realize this, that salvation begins with God. Ang kaligtasan nagmumula sa Diyos. Not with us. Salvation is of the Lord. Hindi mo pwede sabihin na ligtas ka dahil pinili ko si Jesus eh. Praise God. Para may utang na loob pa sa iyo ang Diyos. Naligtas ka. Hindi mo pwede sabihin na ligtas ka dahil pinili mo ang Diyos. Hindi mo talaga kayang piliin ang Diyos. Ayun ang katotohanan, kapatid. Hindi mo kayang pilitin. It is a sovereign grace of God. Grace is unmerited favor. Wala kang ginawa dun sa grace na yun. Ibinigay ng Panginoon regalo sa iyo. In fact, no one will seek God. Wala namang maghanap sa Panginoon eh. Romans 3:11, there is no one who seeks God. Wala maghanap sa Panginoon. This is the truth. Sometimes we think, kapatid, naisip mo lang yan, hindi, hinahanap ko ang Diyos ah. But none of us seek God, actually. Unless merong nag-akay sa'yo, nagsabi sa'yo, tika, invite kita sa church. Pero you know what? Panginoon pa rin ang gumawa ng paraan para ma-invite ka. Para marinig mo ang magandang balita. Para marinig mo ang katotohanan. Dahil siya lang ang katotohanan. Right? Naborn again ako dito ako naborn again sa Kuwait. Papunta akong Dubai. Ang bisang hinihintay ko, Dubai. Ba't ako din lang ng Panginoon sa Kuwait? Para maborn again. Dito ko pala siya kakatagpuin. Marami sa ating ganyang kwento. Di ba? Sino ba napunta rito na ayaw niya rito? Si Sis Marip eh. Ayaw niya rito, nakukwento niyang kahapon. Di ba? Papunta siya ng Dubai, nagpa-interview sa Dubai, pero ang sweldo, ganito lang, hindi ko nasabihin ha. No, bakit yan? After a day, tinawag siya papuntang Kuwait. Sinong nagplano na pumunta ng Kuwait talaga? Wala. Tatawa si Joycel. Kuwait, Panginoon pa rin nagdala sa'yo ng sa Kuwait. Pag sabi mo naman, hindi, sa Pilipinas siya nakakilala. Yes, pinanganak ka sa Pilipinas ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon, doon ka makakilala. Lahat yan ay ginusto ng Diyos na mangyari and no one can thwart the plan of God. Right? Si Brother Eric nga eh. Brother Eric,
Di ba? Si Brother Eric, nagtago na. Ayun, Brother Eric. Kanina si Brother, kayo na dyan si Brother Otek, parang naggaganunan kayo, Nalilito na ako, Brother Eric nga, di ba? Ayaw niya nang pumunta sa, born again ang nanay niya. Born again ang nanay niya, sinasabihin siya, mag-church ka. Ayaw, siguro, sa isang taon, 2 church lang siya o isa. Pero napunta po, dito, dinala ng Panginoon, doon ka sa GCI, doon ka na mag-church. Worker na ng GCI. Praise God. No? Lahat yan ginusto ng Panginoon na mangyari. Lahat yan, Panginoon pa rin nagbago, nagmulat ng ating isipan para makilala natin siya. Amen? This is the hound of heaven. Paul says that God called him from my mother's womb, set apart from birth. No? The heaven is chasing him. Kumbaga, yung Panginoon, nasa sinapupunan pa lang daw siya, ng kanyang magulang, ng kanyang ina, talagang may plano na sa kanyang Panginoon. Beginning of his life, nasa tiyan pa lang siya, naging toddler siya, naging bata siya, hanggang sa naging teenager siya, hanggang sa naging pagiging rabay niya. Sinubaybayan siya ng Panginoon because God was calling him for salvation. In fact, even before the foundation of the world, bago pa halikain ang mundo, the eternity past, eternity future, eternity present, and eternity future, God already called him. And some of us here, tinawag na tayo ng Panginoon. And believe it or not, kay Sister Gratian, before the eternity past, nakita ka na ng Panginoon dyan, sa lugar na yan. Ayun pa rin ang suot mo. Yan na yan. God is all-knowing. That's the power of God. That's the sovereignty of God. Nakita niya na yan. Nakita niya na si Brother Ronald dito. Ayun din ang suot mo, Brother Ronald. Nakita ka na ng Panginoon. Ganun kakapangyarihan ng Panginoon. From eternity past, before the foundation of the world, nakita ka na niya. Hindi pa nagiging boyfriend, girlfriend ang parents mo, nakita ka na niya. Wala pa yung lolo mo, gawin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kapatid. At ganun din tayo. Tinawag tayo ng Diyos noon pa. Gaya ni Paul. That is the sovereign will of God. But listen to this. Tell your neighbor, listen to this. But Paul didn't know it. Hindi alam ni Paul. Paul didn't feel it. Hindi niya naman naramdaman. He was totally unaware of it. In fact, he couldn't see it all until after he came to Christ. Until after he came to Christ. Then, kung babalikan niya na lang, may kita niya yung fingerprints ng Panginoon in every part of his life. Ibig sabihin yun, nakita natin yung buhay. Ganun din naman tayo. I don't know what happened to me. Hindi ko ma-explain bakit ba ako na-born again. Ba't ba ako napunta ng Kuwait? But now, it's malinaw sa akin ang lahat. Malinaw sa akin ang lahat. I learned the sovereignty of God. I learned God is our God is gracious God. That God called us according to His purpose. May plano ang Panginoon sa buhay natin kung bakit tayo napunta sa Kuwait. May plano ang Panginoon sa atin kung bakit narito tayo sa GCI. Mas mabuti ang plano ng Panginoon dahil gagamitin ka ng Panginoon. Okay? Nothing had happened by accident. All was ordained as part of God's divine plan. But that this destroyed the concept of free will. Paano namin concept ng free will? Not at all. I believe that God gives us choices to make. And then, He holds us accountable for those, our choices. Meron pa rin tayong choices na binibigay ng Panginoon. At meron tayong pananagutan sa bawat maling choices natin. Okay? But I believe that when God calls a man like Paul, kung tatawagin ng isang tao kagaya ni Paul, he responds, he comes, he obeys, and God will have it no other way. Kung
kung isang tao tatawagin, kagaya ni Paul, susunod naman siya eh. Kagaya ng ginawa ni Paul. He obeyed God. But before we go to the conversation of Paul, kasi malapit na tayo matapos, no? Let me tell you this sa mga hindi nakakaalam na istorya ni Paul, no? For the sake of time. Okay. No, ito yung conversion ni Paul in Acts chapter 9. Okay? No? Ito nga si Paul kasi papunta na siya, nasa road of Damascus siya. Actually, kaya siya humingi ng letter para arestuhin yung mga Christian. May mga kasama rin siyang iba. Okay. While he was on the road to Damascus, no, para dakipin nga yung mga Kristiyano, suddenly may sumalubong sa kanilang liwanag. Napakaliwanag, no? Napakaliwanag, no? Nahulog siya, no? Bumagsak sila sa lupa at narinig niya yung tinig. Narinig niya malinaw na malinaw yung tinig. Sabi ng tinig, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako inuusig? Di ba? So nagtanong si Saul. Sabi niya, who are you, Lord? Sabi nung tinig. Sabi niya, this is Jesus whom you are persecuting. Ako to, si Jesus. No? Ako yung inuusig mo. Malinaw na malinaw yon. Yung mga kasama niya, nakarinig din ng boses, pero hindi ganun kalinaw. Natakot lang sila, may nagsasalita. Pero si Paul, malinaw na malinaw sa kanya yung tinig ng Panginoon. Yung instruction ng Panginoon. Sabi niya, Lord, ano pong gustong gawin ko? So sabi ni Jesus Christ, magpunta ka dun sa city na sasabihin ko kung ano gagawin mo doon. So, pagtayo ni Paul, no, pagdilat niya, wala na siya makita. Inalalayan na lang siya ng mga kasama niya. Nabulag na siya. Okay? Then, 3 days nag-prayer and fasting si Saul. Nanalangin lang siya, hindi siya kumain, no? Tapos naman dun, habang nananalangin siya, nagpakita naman sa kanya sa pangitain na merong taong dumating. No, pinatong yung kamay sa kanya. Ngayon naman yung tao na yon, binigyan naman ng vision ng Panginoon. Si Ananias, sabi niya, pumunta ka doon sa bahay ni Judas, no, ang pangalan nung street, sino nakakalam? Huta. Straight Street? Isang ulam si Sismed. Kasi bihira yung nakakaalam niya. Straight Street, no? Kaling Matuwid. Sabi, pumunta sa Kaling Matuwid. No, puntahan mo yung ganitong pangalan na nalaman ni Ananias. Sabi, Lord, kilala ko yung tao na yan. Daming pinakulong niyan, daming pinapatay niyan. Totoo. Bakit naman yan? Sabi ni Jesus Christ, pumunta ka doon, gagawin mo, ipatong mo yung kamay mo sa kanya para makakita siya. Kailangan ko gagamitin ko siya, sabi niya. At maghihirap siya. Magsasuffer siya for the sake of my name. So, gano'n ginawa niya. Pagdating niya doon, sabi niya kay Saul, Saul, my brother Saul, pinapunta ako rito ng tao na yung nakita mo doon sa road of Damascus. Sabi niya gano'n. Pinatong niya yung kamay niya kay Saul, tapos nalaglag yung para makaliskis sa mata ni Saul. Ganun ka-dramatic yung talagang yung pagka-convert ni Paul. Paglaglag ng mga kaliskis, nakita na siya, nagpa-water baptize siya, tapos kumain siya, nagbalik yung kalakasin niya. No? So ganun nga nangyari. Okay? Ganyan yung conversion ni Paul. Ito na yung buhay ni Paul after conversion. Okay? Paul's life after conversion. Sabi niya, I did not consult any man, nor I did not go up to Jerusalem, but to see those who were apostles before I was. But I went immediately into Arabia and later returned to Damascus. After 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Peter and stayed with him 15 days. I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. I assure you, before God, that what I'm writing you is no lie. So, nung na-convert na pala si Paul, ito pala yun. Ito yung mga hindi natin alam.
Hindi kaagad siya nagpunta ng Jerusalem para i-meet yung mga apostle, yung mga disciple. Nag-stay siya sa Arabia ng 3 years. Hindi kaagad siya yung na-convert siya tapos, hindi, kailangan ko ng sabihin na si Jesus Christ is Lord. Hindi. Ano mo ginawa ni Paul? According to the Bible scholar, 3 years siya sa Arabia, binalikan niya yung Old Testament. Pinag-aralan niya. Inisip niya kung ano yung nangyari sa kanya. Nag-reflect siya. Ano ba yung nangyari sa akin? Bakit nangyari to? Ano to? Kumbaga, binasa niya yung Old Testament, yung mga law, pinag-aralan niya. 3 years eh. Nireview niya yung Old Testament, binalikan niya kung ano yung katotohanan doon. At doon niya na-receive yung revelations galing kay Jesus Christ. Nireveal sa kanya ng Panginoon na patungkol sa kaligtasan. With regarding salvation, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pagsunod sa mga batas ni Moses, kundi sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng panampalataya natin sa ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Imagine for 3 years ayun yung pinag-isipan ni Paul. No, pinag-aralan niya, binalikan niya yung Old Testament. At nung ready na siya, eto na, bumalik siya doon sa Damasco. Saka lang siya pumunta sa Jerusalem para i-meet yung mga ibang apostle for the first time. Hindi niya punta niya doon, hindi niya na para patayin, para i-meet na yung mga apostles. Actually, nakita niya na nga lang according to that passage, nakita niya lang si Peter at si James. Dahil yung iba, nagkalat na, nag-spread na ng gospel. Okay? Ngunit, no, siyempre, nung nagsasalita na si Paul, parang takot pa rin yung iba. Hindi pa rin naniniwala. Kasi kilala na si Paul si Saul Ang dami ba namang pinakulong, pinapatay na Kristiyano. So, ngunit nandun si Barnabas. No, siya yung nagpatotoo sa nangyari kay Paul. And they were amazed in Paul's life. No? Na-amaze sila sa nangyari kay Paul. No? In all of this, we see 3 new attitudes emerging. A new attitude toward other believers. He went to Jerusalem to meet Peter. Hindi na para patayin sila. To meet Peter. A new attitude toward the truth. He declares in verse 20 that he's not lying. No? Dati, puro kasinungalingan yung sinasabi niya. A new attitude toward the gospel, he now preaches what he once tried to destroy. Once he hated believers, now he seeks their fellowship. Once he hated the truth, now he lives by the truth. Once he hated the gospel, now he preaches the gospel. Once he was called Saul, now he is called Paul. Same man, new man, everything is different now. Once he was a terrorist, now he's an evangelist. Hallelujah. Purihin ang Diyos. No? Christ made the difference. This is the passage. This passage ends in a wonderful note, di ba? Yung sabi sa last line, sabi sa last line, basahin ko. Okay. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy. And they praise God because of me. Pinurin lang Panginoon dahil sa buhay ko. The life of Paul pointed people toward God. And it will lead us to a simple and profound question. No? Sabi mo sa katabi mo, para sa ito. Is anyone glorifying God because of you? Is your life pointing people toward God? Yung mga kaibigan mo ba dati nakakilala sa'yo na ngayon born again ka na? No? Yung mga family mo nakakilala ka na gano'n ang ugali mo na talagang parang imposible ka magbago? O yung mga katrabaho mo? No? Will they be amazed if they see you now? Di ba? Ma-amaze ba sila? Wow! Si Brother Arnelo, nagbago na talaga to. Dahil dati hindi naman ganyan ugali yan, pero ngayon,
Para nakakain ng upo. Para opo. Daming upo na nakain. Mamamangha ba sila pag, wow, praise God. Galing naman. Dati, hindi naman to ganyan si Maripe, ah. Dati kung manlait yan, ganun-ganun na lang eh. Pero ngayon, ang bait. No? Parang pag naglalakad, may halo rito. No? Yung dumadating ka pa lang, alam nyo ba, naranasan nyo ba pag nakita kayo ng isang tao, ano pag nakita ko si Brother Reggie, parang ang lakas-lakas ko. Yung mga ganon, di ba? Di pag dumarating ka doon sa grupo, kamusta na? Nabubuhay sila. Brother Mark, gandang lalaki talaga. Di ba yung talaga nabubuhay ka? Ma-amaze ba sila? Makita ba nila na yung buhay mo talagang buhay na binago ng Panginoon? As we wrap up this message, let us focus on the four key home truths. The Christian gospel comes from God, not from man. Tandaan natin yan. This is a very important point, mga kapatid. The gospel ay galing sa Diyos, hindi sa tao. Gospel is about what God done for us. Kung anong ginawa ng Panginoon sa cross. It's not from man. Hindi yan galing sa tao o sa mga committee o sa council na nag-meeting sila at sinabi nila, pagkasunduan natin to, ito yung gospel, ito yung sabihin natin, ito yung mas mabuti. Hindi yan yun. Hindi to galing sa isang tao. No? That is false gospel pag meron doon. Ito yung problema ngayon natin, no? Maraming ganito, yung pluralism. Sabi mo, pluralism. Pluralism, ito yung sinasabi nila na lahat ng religion, papunta naman sa langit yan. Iba-iba lang ang daan. Hindi totoo yun. That's false gospel. No? Gospel is based on the sober historical facts surrounding the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. And the gospel is true because it comes directly from God. The gospel is that our salvation is through faith alone, in Christ alone. We believe that Jesus Christ, the Son of the living God, died on the cross for all of us, o gawing personal for you, to wash away your sins. He paid the penalty of your sins on the cross. And anyone who believe in Christ have eternal life. He died. After 3 days, he rose again. He conquered the death once and for all. And anyone who put their faith to Christ, they are saved. They have eternal life. That's salvation. Number 2, conversion is a pure miracle that depends on God alone. God takes responsibility for our salvation. He arranged the circumstances so that we can know Him personally. Can I hear amen to that? Ang Panginoon mismo gumagawa ng paraan para tanggapin mo siya. Wala kang ginawa dyan sa salvation mo. Even the ability to believe in Him, siya pa rin yun. Galing to sa Kanya, it's a pure grace. It's a gift from God. No one can boast. Walang sino man dapat ipagmalaki. It's a gift from God. Regalo ito ng Panginoon sa atin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na naligtas ka dahil pinili mo si Jesus. Even yung pagpili mo na yon, galing sa Panginoon, kapatid. The Bible said in the book of John, you did not choose me, but I chose you. Sabi ng Panginoon, hindi mo ako pinili. Akong pumili sa'yo. Sino ba tayo para piliin ng Panginoon? Yung ugali mong ganyan, pipiliin ka ng Panginoon. Magsalita ka nga, pipiliin ka pa ng Panginoon. Pag nagsalita ka, nagulat ka, katakot na hayop na nasasabi mo. Nahulog lang ang kutsara. Di ba? Pipiliin ka ba ng Panginoon? Sino pa si Paul para piliin ng Panginoon? Terrorist? Christian killer? It's all by His grace. All glory belongs to God. Amen. Kaya ka nandito, kapatid.
Hear this word. Pinili ka ng Panginoon. Number 3, the worst sinners. Ba't ba na, gusto niyo na siguro ng conclusion, no? The worst, pinipindot niyo ba dyan, Sis Lucy? Ba't na pumunta sa conclusion na? The worst sinners often make the best saints. Wow. So, but not every sinner comes to Christ. Tandaan natin to. May tanong talagang hindi naliligtas. Hindi naman lahat nagsisisi. Ibig sabihin, no, mayroon pa rin matitigas ang ulo. Hindi tumatanggap sa Panginoon, kaya hindi nasisave. Pero, Pastor, tandali. Sabi mo naman kasi, Panginoon ang pumipili. Di ba? Wait a minute, sabi mo sa katabi mo, wait a minute. The Bible is clear when it comes to in divine election. John 15:16, sabi ko kanina, di ba? You did not choose me, but I chose you. That's divine election. Pinili ng Panginoon. Di ba? Ephesians 1:4, sabi rito, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Pinili ka ng Panginoon para maging Kanya bago pa lang likhain ang sanlibutan. Bago pa lang likhain ang mundo, ang universe. Wow. May pinili talaga. Right? May pinili. Pinili ang mga kings. Pinili ang mga apostles, ang mga disciples. Pinili yan. Pinili ang prophets. Pinili ang Israel. Sa dami-daming bansa, ba't Israel ang pinili? May pinili. Di ba? Pwede naman Pilipinas. Pinili ang Israel. So may pinili. Agree? But then again, listen to this. God also offered the salvation for all. Inoffer pa rin sa lahat. John 3:16. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him, no, will not perish but have eternal life. Kung sino mananampalataya sa Kanya, kung sino, inoffer pa rin sa iba, sa lahat, di ba? Inutusan tayo, our vision, di ba? Make go, sabi ng Panginoon, go! Inutusan tayong humayo, go and make disciples of all nations. Kaya nga tayo tinuturuan mag-evangelize. Inoffer pa rin sa lahat. Okay? So may pinili at inoffer pa rin sa lahat. Both are true. Because the Bible says so. May inoffer, may pinili. Instead, na sabihin natin na may pinili na pala, gagawin ko na lang gusto ko, may pinili, hindi naman ako siguro pinili. Instead of sabihin mo yan, kapatid, be humble before God. Say, Lord, tulungan mo ko, maawa ka sa akin. Diba? Hebrew 3:15. Sabi nga, if you hear the word of God, do not harden your hearts. Hebrew 3:15, sabi sa Bible, kung narinig mo salita ng Panginoon, huwag mo nang patigasin na yung puso. Today is the day of salvation. Nothing is impossible with God. And number 4, pindot nyo na naman dyan. No one is beyond the reach of God's grace. No one is beyond the reach of God's grace. If God can save a man like Paul, He can save everyone. Wow. Kahit sino pang tao, mga kapatid, na wala na, sa tingin nyo, wala nang kapag-asa na hindi na ito magbabago. No? Matigas ang puso. Kaya siyang baguhin ng Panginoon. Gaya ni Paul. Kita mo nga yan. Binago pa siya ng Panginoon sa tayo na papatay pa siya. Gagamitin siya ng Panginoon. Magiging apostle siya, kaya siya pinili ng Panginoon. So those people na akala nyo wala ng pagbabago, ayun, balik ulit tayo kay Brother Eric. Di ba? Ilang beses sinabi ng nanay niya, magsimba, ayaw magsimba. Gusto pa magsimba sa Kuwait. Sumakay pa rin ang plano. Andito, kada Biyernes, saka Linggo. 2 beses pa nagsisimba. Kaya yung nanay niya, bunga ng panalangin, wag kayong magsawang manalangin sa mga tao na yon. Wag mo siyang sukuan. Wag niyo siyang sukuan, kapatid. Ipanalangin niyo siya. Di ba na sumuka, wag lang sumuko. Wag niyo siyang sukuan. Ano ni Brother Eric? That's the power of the praying mother.
Mga kapatid, yung iyak ng mga nanay natin, yung iyak ng mga magulang natin, para tayo masave lang, para tayo masave, kapatid. Mangyayari yan. Sino man yung kapatid nyo man yun, magulang nyo man yun, pray for them. Pray for them. Keep on praying for someone you know na parang wala ng pagbabago. Huwag ka magsawa, ilapit sa Panginoon. Pray for your family, pray for your friends. And keep on witnessing. Keep on sharing the gospel. Patuloy kayo mag-invite. Patuloy nyo i-share ang word ng Panginoon. Diba? In conclusion, do you see yourself in this story? Nakita nyo ba yung sarili nyo sa kwento na to? Do you recognize the work of God in your own life? If not, today is the day of salvation. Nakita mo ba yung in-offer sa'yo ng Panginoon, yung sabi ng Panginoon, yung yung life with purpose? Kung hindi mo pa nakikita yon, kapatid, kung hindi nyo pa mararamdaman, today is the day of salvation. If you have received Christ, then give God the glory for the work that He has done. Kung na-receive nyo na talaga ang Panginoon, give God the glory. Glory to you, Lord. Sabi mo nga kung talagang na-receive mo na ang Panginoon, sabihin nyo, glory to God. None of us receive an apostolic commission like Paul, but all followers of Jesus have been commissioned by Him. Hindi naman tayo kagaya ni Paul, no, na para maging evangelist o para maging apostol, tinawag tayo. Every one of us, God commissioned us to go and make disciples for all nations. Amen. Can we all rise up? Ngayon, kapatid, may plano sa iyo ang Panginoon. Once again, hindi aksidenteng narito ka, kapatid. Hindi aksidente na, yes, may nagaya sa iyo, pero Panginoon pa rin ang gumawa ng paraan. The Bible says, if you hear the word of God, do not harden your heart. Wag mo nang palampasin ang bukas. Panginoon, hindi pa ako handa para tanggapin ka. Si Paul nga, sa kwento natin, biglang mo nag-interview ng Panginoon. Dahil kung hindi mo tatanggapin ng Panginoon, sa oras na to, sabi sa Biblia, wag mo ipagmalaki ang bukas. Wag mo ipagmalaki ang bukas. May mga kapatid tayo na ang lakas-lakas ngayon, kinabukasan, kinuha sila ng Panginoon. God called you for a purpose. God wants to share the grace for you. The grace of salvation. Ito'y biyaya ng Diyos. Do not take it for granted. Do not take it lightly. No? At this time, God is calling you. God, ito yung circumstances, ito yung mga pangyayari that God already ordained this. No? Even before the foundation of the world, He orchestrate everything. Siya yung nag-orchestrate. Or maaring tinatawag ka na noon pa ng Panginoon, nagmamatigas ka lang. But this time, the Lord is calling you. And He wants you to receive Him. To receive Him. So kung ikaw, kapatid, ang kinakausap ng Panginoon ngayon, kung ikaw ang kinakausap ng Panginoon, I pray, kapatid, tanggapin mo ang Panginoon. Believe that Jesus Christ, died for you on the cross. His blood that shed on the cross wash away your sins. He died because of you. Believe
that salvation can be found to Christ alone. By faith alone. Kung kaya, kapatid, inaanyayahan kita na sundan mo yung simpleng panalangin na ito. At kung handa ka na, sabihin mo lang, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Naniniwala ako na ikaw ay napako sa krus, namatay sa krus upang bayaran ang aking mga kasalanan. At ang mga dugo mo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo ang naghugas sa aking mga kasalanan. At pagtapos ng 3 araw, ika'y muling nabuhay. At ngayon, kasama ng Ama, nasa langit. Panginoong Jesus, mula ngayon, pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking puso. Mula ngayon, samahan mo ako sa aking paglakad sa mundong ito. Mula ngayon, pagharian mo ako. At maraming salamat sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat at isinulat mo ang aking pangalan sa libro ng buhay. At isang araw, sasalubungin mo ako. Salamat, Panginoon. I praise and thank you, Lord. In your name, Jesus. Amen. Lord, thank you, O God, for those people, O God, who receive you. Lord, thank you, Lord, for the salvation. Thank you, Lord. Glory to you, Lord, for you called them. Lord, may plano ka sa kanila. You have a great purpose in their lives, O God. I just pray, Lord, that they will fulfill. You fulfill, Lord, the purpose in their lives. Dalayan ko, Lord, na patuloy sila na sa nagsiking ka, patuloy sila mag-aral sa iyo, Panginoon. Patuloy ka nilang, Lord, sambahin, Panginoon, sa spirit at katotohanan, Panginoon. Patuloy silang makinig ng mga makalangit na tugtugin at patuloy silang makinig ng iyong mga salita. Lord, palaguin mo sila, Panginoon, at hayaan mo makilala ka pa nila, Panginoon, ng lubusan. Lord, we thank you, Lord, for your word. Lord, we thank you, Lord, for moving in our midst. Lord, we give you all the glory, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, Lord, for teaching us everything that we need. Lord, we give you praise and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen.